ang katawan ng babae ay tapat. Ngunit madalas, hindi ito lubusang nauunawaan ng mga lalaki, lalo na kapag dumarating sa maselang paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal gamit ang bibig. Marami ang nagsasabing nais nilang mahalin at bigyang kasiyahan ang kanilang kapareha. Ngunit kung iniisip pa rin na sapat na ang basta pagdampi o pagsipsip lamang, to be honest, para sa maraming babae, ito'y nakalilito at nakapagpapailang. Bakit? Dahil karamihan sa mga lalaki ay hindi talaga alam kung paano dapat marahang pasiglahin ang bahaging yon sa tamang paraan. Ang video na ito ay para sa lahat ng lalaki. Dapat ninyo itong panuurin. Sapagkat na yun lamang namin ilalahad ang isang kaalamang bihirang maipaliwanag ng tama. Ang pinakapayak, ngunit pinakamahalagang susi sa maingat at makabuluhang pag-aaruga gamit ang bibig, isang susi na, kapag naunawaan, ay nagbubukas ng malalim at dumadaloy na tugon mula sa katawan ng babae. At saan ba matatagpuan ang switch na yon? Nakapagtataka man, hindi ito ang mismong sentro na kadalasang pinupuntirya ng marami. Madalas, inuulit ng mga lalaki ang parehong pagkakamali. Paulit-ulit na pagdila o labis na pagsipsip na sa halip na maghatid ng ginhawa ay nadudulot ng paninikip, tensyon at kung minsan hindi ka nais-nais na pakiramdam. Gayunman, bihira itong banggitin ng mga babae. Tahimik nilang pinapalampas. Sa sandaling ito, marami pa ring lalaki ang gumagawa ng kaparehong pagkakamali. Ngunit para sa inyong nanonood na yon, magiging iba na ang lahat. Sapagkat mula rito, ipapaliwanag namin ng malinaw kung aling bahagi ang tumutugon ng masinsinan at kung paano ito dapat lapitan. May pag-unawa, may ritmo, at may paggalang. May isa lamang talagang mahalaga. Ang direksyon ng galaw, ang banayad na diin, at ang paraan ng pagtugon ng katawan. Kapag ang tatlong ito ay naugnay, ang katawan ng babae ay kusang bumubukas, tunay at malalim. Kung hanggang ngayon ay iniisip ninyong sapat na ang paikot-ikot na galaw ng dila, panahon na upang baguhin yon. Ang isang maingat na kakayahan ay maaaring ganap na magbago ng karanasan ng inyong kapareha at ng inyong ugnayan. Mula ngayon, ibabahagi ko ang mga lihim ng maselang pag-aaruga na bihirang ituro ng iba. Bago tayo magsimula, hinihiling ko ang inyong suporta, mag-subscribe, mag-like at i-on ang notifications. Maraming salamat din sa pagbabahagi at ngayon, magsimula na tayo. Ako po si Dr. Ramon Villanueva, 69 na taong gulang, isang espesyalista sa seksolohiya na may 32 taong karanasan sa pananaliksik at paggabay sa mga mag-asawa at magkakapareha. Sa loob ng mga dekada, may isang malinaw akong napagtanto. Ang pag-aaruga gamit ang bibig ay maaaring maging pinakamasiding pinagmumulan ng ginhawa at siya ring larangan na pinakamaraming pagkakamali. Magbabahagi ako ng isang totoong kwento. May mag-asawang pasyente, kapwa 67 taong gulang. Ipinagmamalaki ng asawa na masigasig siyang nagbibigay ng pag-aaruga gamit ang bibig. Ngunit sa tuwing dumarating ang sandali ngayon, tahimik na umiiwas ang kanyang asawa. Ang dahilan? Madalas na nadadapuan ng ngipin ang masilang bahagi o kaya'y labis ang pagsipsip, na sa halip na ginhawa ay nagiging sanhi ng pagkawala ng sensibilidad. Ngayon, isang mahalagang tanong. Aling bahagi ang tunay na lumilika ng malalim na kasiyahan? Nakapagtataka, hindi lamang ito ang sentrong madalas pinupuntirya. May malambot na hangganang bahagi sa paligid, isang lugar kung saan nagtatagpo ang maraming sangay ng mga ugat. Dito matatagpuan ang tunay na switch. Kapag ito'y maingat na nilapitan,
Ang buong balakang ay tumutugon ng kusang loob. Ang karaniwang pagkakamali ay ang tuwirang paglapit. Matulis, diretsyo, o may paghigop lamang. Ang ganitong paraan ay nagdudulot ng pag-urong ng katawan. Ang tunay na mahalaga ay ang marahang tulakhila na ritmo, ang patuloy na paghinga, at ang pagpapanatili ng banayad na daloy. Kapag ito'y naayon, unti-unting lumuluwag ang katawan at ang init ay dumadaloy pababa. Doon nagbubukas ang pintuan ng tunay na ginhawa. Hindi man ito laging nasasabi ng mga babae. Malinaw ang kanilang tugon. Para rito, mas mahalaga ang paghinga kaysa puwersa, ang densidad kaysa paghigop, at higit sa lahat, ang kakayahang magmasid sa galaw ng kalamnan. Hindi ito simpleng teknik. Ito ay kaalamang medikal. Ngayon, tatalakayin natin ang tamang pagkakasunod. Marami ang agad tumutungo sa sentro para itong pag-akyat sa gusali mula sa bubong. Kung nais ang tunay na ginhawa, dapat magsimula sa pasukan at umakyat ng dahan-dahan. Unang hakbang. Marahang paglapit sa panlabas na bahagi gamit ang mga labi. Parang isang banayad na halik. Ito'y nakapagpapaluwag ng tensyon. Dito, pakinggan ang pagbabago ng paghinga. Iyon ang senyales. Ikalawang hakbang. Ang malambot na hangganan sa pagitan. Dito'y mas insin ang mga ugat. Gamitin ang tagiliran ng dila, hindi ang dulo, at panatilihin ang ritmo. Huwag hayaang matuyo, napakahalaga nito. Ikatlong hakbang. Ang mga gilid sa palikid, hindi ang gitna. Dito nagkakalat ang mga ugat na nagdudulot ng kusang pag-arko ng katawan. Mahigit 70% ng mga babae ang mas tumutugon sa ritmong ito. Ikaapat na hakbang. Ang paghinga. Hindi simpleng paghigop, kundi marahang paglanghap na may init ng hininga. Tumutugon ang katawan sa init kasabay ng haplos. Dito nagsisimula ang unang alon. Huling hakbang. Ang paghinto. Huwag kalimutang huminto sa tamang sandali. Sa paghinto, naghahanda ang sistema ng katawan sa mas malalim na tugon. Kapag muling nagsimula, doon nagaganap ang pinakamalalim na karanasan. Ang susi ay pagkakasunod, ritmo, at paghinto. Ang nakakaalam nito ang nakapagbibigay ng isang tunay na musika ng ginhawa. Marahil iniisip ninyo kung magagawa ito sa tunay na buhay? Kaya ibabahagi ko ang ilang karanasan ng mga mag-asawang aking nakilala. Si Mang Ernesto, 70 taong gulang, 40 taon nang may asawa. Mahal niya ang kanyang kabiyak, ngunit hirap na sa pagiging malapit. Isang araw, sinabi ng asawa, hindi na kailangan. Doon siya napaisip. Binago niya ang paraan, mula sa mabagal na paglapit, sa banayad na ritmo, at sa paghihintay. Ang tugon ay hindi inaasahan. Mahigpit na paghawak, nanginginig na katawan, at mga salitang, "Para ngayon ko lang ulit ito naramdaman." Si Mang Roberto, 67, ay may kabaliktarang karanasan. Masigla ang galaw, ngunit laging may tensyon ng asawa. Ang payo ko sa kanya, huminto at gamitin ang hininga. Walang dila, labi at init lamang. Doon niya naunawaan, hindi lakas, kundi paghihintay at paghinga ang susi. At si Mang Louie, 73, na dati nagsasabing tapos na ang ganitong bahagi ng buhay. Ngunit nang maging mas sensitibo ang kanyang asawa matapos ang menopause, natutunan niyang magpokus sa pag-aaruga, hindi sa kilos. 5 segundo ng paghinto ang nagbukas ng damdamin. May luha at pasasalamat. Ikaw na nanonood ngayon ay may kakayahang muling buksan ang puso at katawan ng iyong minamahal. Hindi dahil sa kabataan, kundi dahil sa lalim ng pandama. Sa buod, ang pagbubukas ng katawan ng babae
ay hindi dahil sa tindi ng galaw, kundi sa husay ng paghihintay. Unahin ang mga labi, sundan ng hininga, at panatilihin ang tamang pagkakasunod. Huwag magmadali. Alalahanin ang ruta. Panloob na hita, panlabas na bahagi, hangganan, gilid, at ang mahalagang paghinto. Isang payak na paalala. Banayad na diin ng labi, marahang ritmo ng dila, tuloy-tuloy na hininga, at isang maingat na paglapit sa sentro, isang beses lamang, sa huli. Kahit lampas 60 na, mananatili kang hindi malilimutan. Hindi tapos ang buhay pan-ibig. Natural lang ang pagbabago ng katawan, ngunit ang lalim ng pagmamahal ay lalong tumitibay. Marami ang nagsasabing huli na para matuto, ngunit sa katotohanan, doon pa lamang nagsisimula ang bagong yugto. Ang babae ay tapat. Kapag minsan nang nagbukas ang katawan at damdamin ng sabay, muling nabubuhay ang ugnayan. Anumang anyo ng paglalapit yon. Ikaw na nanonood ay may malasakit. Subukan na yung gabi, dahan-dahan. Ang kanyang muka, ang panginginig ng katawan, ang init sa iyong mga kamay, iyon ang magsasabi. Kilala mo ako. Kung nakatulong ang video na ito, hinihiling namin ang inyong suporta. Mag-subscribe, mag-like, at i-on ang notifications. Ang channel na ito ay patuloy na sasamahan ang mga mag-asawa sa mas malalim na ugnayan sa mga darating na taon. Ibahagi rin ang inyong kwento sa comments. Nawa ay maging malusog at masaya ang inyong buhay. Maraming salamat sa inyong oras. Ito po si Dr. Ramon Villanueva mula sa Starlight Path.